Magandang araw mga kabayan. Nagbabalik po muli ang inyong lingkod upang magbigay sa inyo ng mga bago at nagbabagang mga balita. Senator Bong Revilla, ang kapal ng mukha mo. Wala kang karapatang iparicall o ipabalik ang budget ng MMDA because in the first place, hindi mo pera yan at wala kang pera dyan. Ano yan? Ipaparicall para nakawin mo ulit? Ay, mag-ingat-ingat ka sa pananalita mo. Hindi pa nakakalimutan ng taong bayan ang ninakaw mo sa pork barrel or PDAF na kaso mo. Tsaka ito pa, budots dancer ka lang, wala ka pang naipasang batas at wala ka pang naitutulong sa taong bayan. Huwag masyadong makapalang mukha mo. Para sa buong detalye at impormasyon, panoorin ang buong video. At kung bago ka pa lamang sa aking channel, huwag kakalimutang mag-subscribe, pindutin ang notification bell at piliin ang all. Ang isyungang ito ay naging usap-usapin din sa social media. Merong isang netizen na nagsabi, "In my honest opinion, Bong Revilla does not know that he is being abusive with his power as a senator. For the simple reason that he is bobo, he does not know a thing about budget. His staff are the ones doing the research, file everything in a report, then submit it to the senator. The problem is he does not understand the report." Ang isyungang ito ay naging usap-usap. Sabi din ng isang netizen, magdahan-dahan dapat itong Revilla. Hindi pa nawawala sa isipan ng publiko ang katarantaduhan niya sa PDAF. Sabi din ng isang netizen, magdahan-dahan dapat itong Revilla. Hindi pa nawawala sa isipan ng publiko. Sabi din ng isang netizen, the one senator with the plunder case is disappointing. The truth would come out. Your program. Thank you for the knowledge. Sabi din ng isang netizen. Pero tayo hindi niya kilala. Hindi niya tayo kilala. Good thing. Hindi niya tayo kilala. No, tayo hindi niya kilala. Eh, di ba, pag nagkasalubong kayo, anong gagawin ko? Sasabihin ba niya, ay, attorney! Ay, hindi niya ako kilala, partner. Ay, Rod! Hindi. Kaya nga, buti na lang. Tataas lang yung kamay niya. Siyempre, bilang senator. Buti na lang, partner. Hindi niya tayo kilala. Buti na lang. Kasi, siya ang topic natin ngayon. At bubusisiin natin kung ano ginawa niya. Diba? Okay. Alright, sige. Umpisahan mo, partner, kasi magandang yan, partner. Magandang topic yan. Yung usapin ng una kasi nag-umpisa, yung issue na yan ay sa mga, lalo tigit dito sa mga rider na ginagamit ang bus lane, di ba? Na daan nila na hindi naman talaga dapat sila dumaan. So tinaasan ang penalty 5,000 sa unang offense na sinasabi napakamahal yan para sa isang anti-poor. Sobrang mahal yan para sa isang pobreng rider na umulat-umaraw nandyan, partner, sa labas at naghahanap buhay na. Pero syempre, again, ignorance of the law excuses no one from compliance therewith. Partner, so para sa lahat yan. Para sa lahat yan. Actually, hindi siya anti-poor. Anti-abuso to. Correct. Okay. Partner, kasi ganito, siyempre nabalitaan ko lang to kaninang umaga. Kaninang umaga man nangyari ito, di ba? Ang tanong ko lang ganito. Ang nakita ko kasing news is, nagkaroon na ng press con si Colonel Nebrija. Di ba? Para nagkaroon sila ng, yung para bang dinidinay na ni Senator Bong. Ang tanong ko, partner, paano ba itong lumabas? Doon muna tayo sa umpisa. Paano lumabas na nabanggit yung pangalan ni Senator Bong? Ito ang tanong mo, partner. Narito ang sagot. It was not the Bureau's intention na siraan si Senator Bong Revilla. Pasensya po, Senator, hindi po namin intention yun na siraan ka. Just that it was your name that was mentioned. Kaya ngayon pa, i-find out po namin nandito po sa amin yung mga plate number kung kanino po nakarehistro yun at bakit ginagamit po yung pangalan nyo. Pero yung, sir, si Senator Bong ay bandang Mandaluyong, tama po ba? Doon na-apprehend yung sasakyan. Well, he's disclaiming na hindi sa kanya eh. So, ayaw po sabihin na sa kanya talaga. Just that, nung pinara po namin yung convoy, yun po ang nirason kay Senator Bong Revilla to. So, I do not know who those people are.
Pero for benefit of the doubt ng enforcer, pinagbigyan. Tinawag sa akin, sir, kay Senator Bong Revilla daw. Nagbiro pa ako, idol ko yan, pag-go mo na. Kasi nandun naman siya. Di ba? Pero hindi, sir, malinaw kung anong bintana, kung sa side na pasahero, or driver. I'm still waiting for the spot report of the enforcer. Kasi there's something wrong na lalagpasan kami ng ganito. Ayaw ko yung nalalagpasan kami ng ganyan eh. Just like yung mga ina-apply din namin other protocol plates. Tinitignan namin, di ba? Kaya hindi ko alam kung naka-protocol plate yun o hindi naka-protocol plate yun, pero pinara namin. So, yun nga, pagpara namin, sinabi niya, sa akin namin yung si Senator. Tinanong, sino Senator? Di ba, ang daming Senator, 24 yan eh. So, sinabi na, yun nga, Senator Bong Revilla. So, pwede po na ba namin makita? Yung sabi ng enforcer sa akin, pwede po may body cam ba yung traffic enforcer? Wala po, ma'am. Unfortunately, so, ngayon, nung inang niya, sinilip niya, ewan ko kung hinagan niya fully or not, but irregardless, kasi dinidiray naman ng Senator Revilla na siya yun. Di ba? So ngayon, I'm asking my enforcer to make that report. Kasi nung tinawag sa akin, Sir Bong, nandito po si Senator Bong Revilla. So let him go. I let him go. Based on that information that was given me. Pasensya na po, dahil ako naman, my judgment was based on the information that was given to me. Sir, meron pong dito, sakay si Senator Bong Revilla, i-check nyo, nandiyan ba? Yes sir, nandito po. Then let it go. I was assuming na nakita nila. Niloloko pa nga namin, dapat nagpa-selfie kayo. Hindi nga nagpa-selfie kayo. We need to make this report to, nakukuha naman namin yung plate number. Actually, may pinadalang video sa akin ngayon. I don't know if that's the, I will check with my enforcer. Nandun lang ay yung kanyang mga tauhan na sila mismo partner. Ang nakakita. Ang nakakita. Okay. Na nakita nila, allegedly, nandoon si Senator. Hindi naman, lahat naman siguro, sabi mo nga, hindi tayo kilala ni Senator. Pero kahit sino, kilala siya. Si alias Pogi? Kilala siya. Diba? Bata pa lang tayo, partner. Alias Pogi na siya. Kilala na natin siya. Correct. Tanong ko lang, partner, ganito. Di ba nasabi niya, may spot report? Spot report sabi. Nirequest niya yung mga tauhan niya gumawa ng spot report about the incident. So in other words, yung spot report ba ang kumalat? Malamang. Kumalat kanino? Bakit nakarating kay Senator Bong? Saan to? Kasi sabi natin yung kwento, nandun na tayo sa nagsusorry Yung before that, spot report, gumawa yung tao niya, yung spot report ba kumalat kaya nakarating kay Senator Bong? So yun, tanong natin yun, di ba? Alam mo, kasi nangyari siya sa lugar na napaka-busy. Even if, partner, kung hindi mo naman kilala yung pinahinto nila, di naman natin malalaman kung si Senator Bong yun o hindi malay mo, sa mga chismis, sa mga doon, alam mo naman na sobrang marites, mabilit ko, kahit partner. May nag-social media ba? Yan ang isa sa mga tanong. Mayroon bang nag-post sa social media? Baka. Binidyo. Di ba? At pinost. At happy sila kasi si Senator Bong. Si Senator proud. Dalawa kasi yung opinion doon, yung mga usisero at usisera. Yung iba natuwa dahil pinahinto, 'di ba, partner? At nakita nila na kahit senator pa, sinita pa, pinahinto pa rin, hindi naman sinita. May pinahinto. protocol plate, partner. Oo. Okay. Ito lang sa akin, partner. So, yung tanong lang naman ako dyan pero hindi na yan importante, partner. But still, sabi na natin, paano kasing kumalat? Kasi kung di yan kumalat, di naman makakarating kay Senator Bong. But anyway, sabihin na natin na nakarating. Okay? So, ano ang dapat bang ginawa ni Colonel Bong? Unahin natin doon sa doon sa pagpayag niya na i-go mo na yan, tingin ko mali na siya doon. Kahit si Senator Bong yan, kung nga partner. Hindi ko sasabihin si Senator Bong, wala tayo doon. Kahit sinong senador yan, partner, unless Senate President, wala kayong karapatan na i-go yan. Kasi pareho lang din tayong kumakain ng bigas, partner, may title ka lang na senador. Saka hindi ka kasama sa exemption na pwede kang dumaan. 'Di ba?
Alam mo, partner, kung sino mang politiko ang dumadaan sa special lane na yan, na hindi kasama doon sa listahan na allowed, ang kakapal ng mukha nila. Alam mo yon? Hindi kayo dapat lumalamang sa mga kababayan natin kasi kayo dapat ang public servant, mas mababa nga kayo sa amin eh. Mhm. 'Di ba? Pero ngayon, ang nangyayari kapag ka naboto na kayo, ang taas nyo na. 'Di ba? Na para bang untouchable na kayo. May wangwang partner. Tapos minsan sabi ko, may nakasabay ako, di ko alam kung kanino sasakyan yon. HBC yung hagad. 'Di ba? Ano ba ang dapat na ang dapat nyo ba dapat ginagawa talaga ito mga senador na to? Kasi naman politiko partner, dapat hindi malate. Ha? Hindi dapat ba malate? Kung ayaw nyo malate, di agahan nyo gising. Huwag kayo mag-violate. Diba? Nagbabayad kayo ng traffic rules Oo. Tapos, sasabihin nyo, traffic rules lang naman to. Wala namang nagiging naapektuhan. Huwag nyo sabihin walang naapektuhan. Kasi the more na nagiging dishonest kayo, the more na nagva-violate kayo, na leader namin kayo, leader, pinuno, di ba? Kami, na taga-sunod nyo, tingin nyo, hindi kami susunod sa pagiging pasaway nyo. Kasi may nakikita kaming pasaway, kung sino pa yung leader siyang pasaway, ano mangyayari sa amin? Kami lang ang dapat sumunod sa batas. Kayo, hindi. Di ba, partner? Hindi dapat ganun. Kung ito ang batas sa mga maliliit na kagaya namin ni Rod, yan din dapat ang batas na sinusunod nyo. Diba? Una-una, mali talaga si Colonel Bong Lebriha. Nung nalaman niya si Senator Bong at nandiyan dyan, pinago niya. Mali yun. Oo, porket senador. Porket senador? Oh, ngayon. Diba? Pero kung isang simpleng rider, pagbumultahin ng 5,000. Diba? Porket senador, okay, sabihin natin partner, tama yung punto mo. Kasi nalaman lang niya na si Senator nandun pero hindi niya nakita. Pero ang kanyang order, let him go. Oo. Kinilig pa nga siya eh. Sabi niya, idol ko yan. O, diba? Parang hindi patas. Oo. May tinititigan kayo. Oo. Diba? Sabi nga natin, iba yung tinitignan sa tinititigan. Diyan, titig na titig kayo. Nalaman nyo lang na Senator Bong Revilla, kung siya man yun, partner, kung hindi man siya yun, the mere fact na binanggit yung Senator Bong Revilla at nakita ng mga tao mo, pinago mo. Bakit? Doon, partner, sa akin, tingin ko, dapat talaga masuspend ka. Oo. Kasi hindi ka marunong mag-follow ng batas. Oo. Hindi ka marunong mag-follow ng rules. Oo. Diba? Pero, syempre, ayoko naman yung ginawa ni Senator Bong. Ginamit niya yung powers niya eh. Oo. Nung pinatawag niya at sinabi niya, partner, katulad binanggit mo kanina, ipapa-recall ang budget? Doon sa bus terminal. Sabi ko, nandito ako sa Cavite. Paano mangyayari yun? Kaya medyo nakakasama ng loob, Dahil yung mga ganitong klase mga paratang, katulad ko, may mga pinagdaanan tayong, kumbaga may phobia tayo dito na masakit na pinagdaanan. Tapos eto na naman, yung mga maling paratang, parang medyo nagpanting yung tenga ko. Kaya aminin ko sa inyo, medyo napikon talaga ako. And I want them to explain kung sino ba talagang Bong Revilla yung nakita nila. Baka naman kaluluwa ko yung nakita nila doon at unang-una, hindi ko kotse yun. Hindi ako gumagamit ng plaka na 8 na may CA pa. At 17th Congress daw, Wala sa pamilya namin ang asawa ko, nakaupo siya ngayon sa CA pero hindi yung 17th Congress. Tama ka, sinabi mo na yung asawa mong si Congresswoman Lani ay hindi miyembro ng 17th Congress. Pero hindi mo naman sinabi na yung kapatid mong si Mayor Strike dating miyembro ng 17th Congress. Hindi ba? Bakit mo iniwasan yun? Kaya napakabigat na itong nangyaring ito. Kaya sabi ko nga, pwede ipatawag dito sa Senado at ipaliwanag sa akin. Wow! In fact, sabi ko pa nga kanina, kung ipare-recall natin yung budget ng MMDA. Ang budget?
ng MMDA, partner? Ay, teka lang. Porkit naapektuhan ka, porkit nabanggit ang pangalan mo, budget ito ng isang ahensya na nagtatrabaho para sa bayan, hindi para sa'yo. Tapos sasabihin mo, panakot mo? Actually, partner, maraming senador na ganito, ipapariko ng budget. Oo. Di nyo pera yan. Ano to, pinatago mo, tapos sabihin mo, ay, hindi kita bibigyan ng baon kasi nadamay ako sa ginawa mo. That's wrong. Alam mo, you're showing, Senator Bong, you're showing that this power na barang ang dating, dapat ba lahat ng senador untouchable? O sino mang politician dapat untouchable? Ito kasi ang sabi ni Senator Bong, partner. Unang-una, hindi ko kotse yun. Hindi ako gumagamit ng plaka na 8. Pag 8, di ba? Congressman. Na may CA pa. At 17th Congress daw. Yun ang nakalagay doon sa plaka. Yung asawa ko nakaupo sa CA, pero hindi yung 17th Congress. Very clear naman kung ano yung plate. So malalaman naman yan kung kanino ba in-issue yung plate na yan. 17th Congress, number 8, CA. With that, matitrace natin yan, pati yung sasakyan. Sabi nga niya, hindi yan kay Congresswoman Lani kasi hindi siya miyembro ng 17th Congress. Pero sabi nga natin, miyembro naman yung kapatid mo dati. Na ngayon ay mayor na. Itong si Strike Revilla. Per the account of Nebrija, who was not around when Revilla was supposedly apprehended for using the ESA bus carousel, a traffic enforcer told him over the radio that the senator was on board. Kita daw nga niya. No. Pero syempre hindi natin masasabi, partner. Tayo, wala doon. Oo. Basta ang sabi, katulad daw sinabi ni Colonel Nebrija, sabi ng tao niya, nakita. Oo. Nakita ng tao. At saka po, pwede bang magsinungaling ang tao niya? Oo. Di ba? Sasabihin niya, ay, kay senator to. Okay, Tapos, may kamukha lang? Oo. Ginamit yung mukha. Imposible naman yun kung convoy partner. Convoy, di ba? Tapos, sasabihin lang ng driver. Kasi, sino ba ang gumagamit ng convoy lamang? Yung mga VIP. Oo. Hindi ba? Mga matataas na opisyal. Imposible naman isang ordinaryo. Sabi mo mayayaman na may convoy. Hindi naman yung ganun, di ba? Nadadaan dyan sa bus lane. Yeah, bakit malakas ang loob? Oo, at saka bakit malakas ang loob? Oo. Hindi ganito ng partners. Siyempre, pag nakita yung convoy, magtatanong, kaninong convoy yan? Di ba? Sasabihin, kahit sino doon, sasabihin talaga, kay senator, kung sino man, di ba? Saka sino maglalakas ng loob na gamitin yung pangalan mo? Correct. Di ba? Okay, ganito ng partner. Kasi kawawa naman yung mga tao eh. Yung ibang tao, nagtatrabaho lang partner. Siyempre, pinagpaalam nga kay Colonel Bong eh. Ano pa to? Papayagan ba to? Titikitan ba to? Di ba sabi niya, sino ba nandyan? Kung nandyan yung tao, i-go. Kasi ganoon naging panuntunan ni Colonel Bong, partner. Congressman, kung senator, kung nasa sasakyan, i-go. Pag wala sa sasakyan yung tao, yung politician partner, tikitan. So dito, since sinabing meron, kaya pinago. So it means nandoon yung tao. So kung hindi man ito, partner, si Senator Bong Revilla, paimbestigahan agad ng MMDA yung sasakyan na yan, kung kanino yan. Matitrace naman yung partner sa conduction sticker eh. Kanino ba talaga yung sasakyan na yan para magkaalaman kung sino? 'Di ba? Kasi partner, kung may nakita yung mga tao ng MMDA na ito, ilalagay ba nila yung sarili nila sa alanganin just to make up story against Senator Bong? Kasi siguro ang isa dito, partner, na hindi naging bad taste sa akin to, partner, nung binanggit ni Senator Bong Revilla na ayaw niya nang mapagbintangan ulit. No, katulad ko, nagdusa ako 4 na taon, 6 na buwan sa kulungan, pero pinatawad ko na yung mga taong nagkasala sa akin. Yan pa kaya, napakasimple. Pero dapat magpaliwanag siya dahil ayaw ko na yung mga maliliit na tao ay mapirwisyo din ng mga maling paratang.
Yun lang. Thank you very much po. Maraming salamat. Ginagamit nga yung kanyang pangalan. Ito naman sa akin, partner. Oo. Siguro, kung ganyan na nangyari, na pagbintangan lang. Sabihin na natin na pagbintangan si Senator Bong. Tingin ko dapat di siya mag-overreact. Sa akin na nga, hindi siya dapat mag-overreact. Huwag niyang idamay ang budget, although binawi niya naman. But still, nandun yung threat. The threat is there, partner. Using his position, diba, as a senator. Tapos siguro dapat hindi rin siya paano ba ito? Hindi siya dapat mag-overreact nung sinabi niya, ayaw ko kasi na maggawan-gawan ulit ng kwento. What about that? Ito ba yung kasong plunder niya? Mga ganitong klase mga paratang, katulad ko, may mga pinagdaanan tayong, kumbaga may phobia tayo dito na masakit na pinagdaanan. Tapos eto na naman, yung mga maling paratang, parang medyo nagpanting yung tenga ko. Alam mo, dapat hindi niya na sinabi yun eh. Alam mo kung bakit? Maraming bubusisi. Okay. Siya, nung nandinig ko yan, partner, syempre, tinignan ko, ano ba tong kwento nito? Ba't ayaw niya mapagbintangan ulit, partner? Dapat hindi niya na ito binanggit, partner. Kasi tandaan natin, may issue about sa pera na dapat isole. Pero syempre sabi niya, ay hindi, acquitted ako eh. Dapat di ko isole. Partner, tandaan natin mga ka-UB, na ito, kaso na to ay na-dismiss dahil allegedly finorge ang kanyang pirma. Pero may mga nag-testify na mga taga-bank na may pumasok sa accounts niya. Okay? Ito, partner, hindi to galing sa akin, ha? May mga pumasok unexplained wealth. Diba? Na uncovered. Ibig sabihin, na i-reveal sa mga bank accounts nila. Okay. Ito, partner, may nagsabi rin sa atin, ang pumasok dito, hindi to cheque, cash. Diba? Cash to eh. Tapos, sabi dito, the prosecution failed naman daw to establish Revilla's wife did not have her own independent source of income. Oo, kasi artista naman si Madam Lani, artista naman si Senator Bong. Pero, bakit sinabing unexplained? Kasi wala sa SALN to. Dito naka-report. Okay. Sige, partner. Bago mo ituloy yan, kumuha muna tayo ng report sa operation. Oo, kasi parang sabi niya, habang nagsasalita siya, nadinig siya ng media. So, nasa daan siya, nasa kalsada siya, may kasama siyang media. Si Colonel Labria. Yun na lumalabas, ha? Kasi usually naman, partner, kasi sabi ko nga, etong Baseline ngayon, tinututukan din yan ng mga media. Kasi siyempre, isa yan sa mga mainid na usapin ngayon. So, baka nagkataon, nung nandun siya, may mga naka-standby din na media na kumukuha ng balita. So, in other words, kumbaga, minomonitor din yung ginagawa nilang operation para gumawa ng balita. So, in other words, sa akin, partner, kung gano'n ang nangyari, at di naman kinalat ni Colonel Bong, parang wala siyang kasalanan. Partner, ha, yun na sa akin, ha. So, definitely, dapat maimbestigahan to kung paano kumalat. Kung totoo may media, so dapat yung taga-media magsabi na nandun kami. Nung nadinig namin. Dapat, partner. Kasi kawawa dito si Colonel na Bong kung hindi lalabas itong mga to. Diba? Tapos, partner, ang sabi ni Senator Bong, wala siya doon. Diba? At bakit daw nabigay yung pangalan niya? So, tapos sabi niya, siya daw, sa totoo lang. Sabi ni Senator Bong, siya sa totoo lang. Pero sabi din naman ni kami nagtatrabaho lang. So, ibig sabihin, totoo yung sinasabi mo? Partner, ito mananatili itong puzzle sa atin . Dapat to imbestigahan. Imbestigahan kung sino ito gumamit, partner, sa 17th Congress. Okay, 17th Congress, number 8, sino-sino ang may sasakyang ganyan. Kung sino ka man, lumantad ka na. Lumantad ka na. Kasi may nagagamit kung totoong hindi pamilya ni Senator Bong ito. Correct. Lumantad ka na. Ang dali-dali naman sa LTO, tignan yan Diba? Ang dali-dali yan. Pa-check mo yan. Kung ako kay Colonel Labria, sige, pa-check mo yan. Diba? Yun lang sa akin, partner. Pero ang sabi ko, ang mali lang doon, ni Colonel Labria,
kahit sino senador yan, huwag mong pagbigyan. Diba? Sabi si Senator Bong yan, partner. Yan, sinasabi si Senator Bong. Pero tingin ko, hindi naman si Senator Bong ang dapat mag-prove na hindi siya yon. Ang dapat mag-prove na siya yon, yung taong nakakita, yung mga media na nakadinig, tapos LTO, kanino sasakyan yan. Madali. And sa akin naman, partner, ano ang isusori ni Colonel Bong kung di pa naman niya alam ang katotohanan? Wala ako sa Quezon City. Yes, sir. Nasa Cavite ako. Yes, sir. Now, Paano ako napapunta doon? sir, Now that you know, it's not my vehicle. yes, sir. Like what I've said, I just relied on the information that was relayed to me. Ng tropa ko, sir. Yes, So sir. based on hearsay, Sir, wawasakin mo yung sir, senador. I have no intention Paano pa yung mga maliliit natin mga Sir, wala kababayan? pong intention na sa akin kayo. Why will I do that? Bakit mo binanggit yung pangalan ko Sir, sa media? yun po, Sana nakakaradyo po ako. bine-verify niyo muna. Sir, that's Hindi, what I binanggit mo did. sa radio eh. That's what I... Sir, dito ako Narinig ko yun. in-interview na sinabi ko po na nandun kayo. Wala po akong binanggit na gano'n. Just that, nandun po ako, na nagraradyo po ako, narinig po nila. Hindi, alam mo, Colonel, ako, bugbog na ako sa maling paratang. Sir, I have no Okay? intention. Ako, kahit saan ako pumunta, hindi ako umaatras sa mga Yes, sir. laban na... Yes, sir. I understand. Yung sa totoo lang ako. Yes, sir. I No? understand. Ako rin po nasa to. Ang Oo. sinabi ko lang, sir, Nasa totoo ka? I have no intention of ruining your name. Just that, sir, yun lang po yung information na binigay sa akin. So I relied on that. If it was a mistake, then I like what I said kanina, sir. Nagkakamali tayo, lahat tayo, tao nagkakamali. And I apologize. Pero kung Or hindi niyo po you apologize to the public. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. I will. I have already apologized, Kano. I'm really sorry. I already apologized kanina. I already made an apology. Tao lang po tayo. Lahat po tayo nagkakamali. Eh ngayon, kung nagkamali po yung enforcer ko, as the commander of the task force, the buck ends with me. Wala kang dapat isori. Kasi Tama. kung totoo naman yung sinasabi ng mga tao mo, kung totoo, ano si sorry mo? Porkit nanggagalaiti si Senator Bong, magsasorry ka na? Bahag buntot mo. Pag ganun. Patunayan mo muna na hindi. Okay, pag nalaman mong mali ka, partner, that's the time. Hindi pa hilaw pa Oo. Hilaw pa. Huwag ka muna matakot. Diba? Tama lang ba na sinuspindi under preventive suspension? Sa akin, partner, kung ako yung leader niyan, kung ako superior niyan, isususpend ko siya dahil pinayagan niya yung convoy na nagpakilalang Senator Bong. Kasi meron kang favoritism. Meron kang pinayagan na hindi dapat. Pero hindi ko siya isususpend dahil kay Bong. Kay Senator Bong. Senator Bong tuloy. Kay Senator Bong. Hindi ko siya Sinuspindi daw siya dahil magsasagawa ng investigasyon. Parang, okay, ganito yan Ang preventive suspension kasi, partner, binibigay lang yan kasi kapag meron kang mai-influence mo yung mga tao doon, may mga dokumento ka sa office na pwede mong i-alter, so kaya ipe-preventive suspension ka. Pero, parang wala naman ako nakikitang i-alter niya dahil Nag-sorry pa nga siya eh. hindi sa ka-partner, yung tao na nagsumbong sa'yo, i-implementsyan mo pa ba yun? Isa lang ang nagsabi sa'yo eh. Diba? Parang wala akong nakikita, parang wala akong nakikita dapat na maging cause ng pag-preventive suspension niya. Wala naman siyang dokumentong i-alter. Kung yung media na dinig siya, push mo yung media. For the truth. Yeah. For the truth lang tayo. Diba? So, ito ba, hindi naman siya hindi nagsuri siya, partner, may nadinig ako, hindi ko napatanda. Kaya baka mamaya, well, sasabihin niyo, oy, baliktadin mo yung sinabi mo, hindi si Senator yung nakita mo. Pero hindi pa rin yung sakop ng preventive. Diba? Kasi mas pabor pa yun. Diba? Oo. Sa akin, partner, tingin ko, merong, di ko lang madinig, hindi ko lang alam kung sino, pero mas parang superior, kaya daw ito sinuspend si Colonel Bong at nagsorry kay Senator Bong dahil daw may mga lapses na ginawa. May mga lapses. So, preventive suspension ba yun? Diba? Sa akin lang, hanggat hindi nyo pa nakikita yung katotohanan
huwag niyong ilaglag yung tao niyo. Kasi the mere fact na nag-sorry ka na agad kay Senator Bong Revilla, nilalaglag mo na yung isa eh. Yung mga tao niyo eh. Eh, paano kung totoo pala yung sinasabi? Kung totoo yung sinasabi nila. Mag-sorry lang kayo kapag natapos na yung investigasyon nyo. Diba? Kasi pag nag-sorry kayo, parang, wala na, tapos na yung boxing. Yun sa akin, diba? That's my Ang decision po ng management, we discussed it kanina. We will suspend Colonel Libriha pending investigation po kung ano talaga yung nangyari at punot dulo. Una-una, itapes na may mga violations po kasi bakit naglilik yung pangalan ng mga nahuhuli, which is hindi naman po dapat. And second, kahit naman po sino na nag-name drop, hindi naman po dapat pinalilibre. Yun po yung policy namin. Dapat hulihin kung sino man yung ano, diba? Yes, Tikitan nyo. Yes, sir. Kasi ang dami po talagang nag-name drop. And ang instructions ko naman po, kahit na nag-name drop, ay hindi po talaga dapat payagan. It's just that, yun nga po ang sinasabi ko kanina kay Colonel Libriha, na bakit lumalabas yung mga pangalan, lalong-lalo na yan kung mali pala. Kawawa naman yung mga napapangalanan na mali. Kaya nga po kami na andito para kasama po ako na mag-i-issue ng public apology sa inyo at to clear your name, Senator. Ako, partner, simple lang yan eh. Gaya ng binabanggit mo kanina, well, nandyan na. Kung talagang gagawa ng malalimang investigasyon at gusto nilang malaman kung totoo si Senator o hindi, o baka mamaya ang hahabulin dyan kung sino yung tao na yon. Dapat! Kung sino, okay lang naman yung partner eh. Kung sino yung tao na yun, kasi nandun nakuha naman nila. Okay, yung plate number. Conduction. Oo. Eh, dapat sabihin ninyo kung sino. Kasi, for sure, yung tao na yon, hindi din simpleng tao yun. May position yan, partner. May hindi convoy simpleng nga. tao yun. May convoy. May convoy. Paano siya magkakaroon ng convoy? Ng hagad sa harap. Diba? Saka bakit ang lakas ng loob niyang pumasok doon? Tumaan dyan sa bus lane. May ano yan. May ano yan. May influence yan, partner. Meron niyang pinanghahawakan. Kumaga meron niyang may pader yan na sinasandalan. Kasi alam niyo, kung simpleng tao huhulihin po ninyo, papatawan ng 5,000 for the first offense. At ang pinaka-worst pa, i-revoke yung lisensya, partner. Ng isang simpleng naghahanap buhay na siyempre nagmamadali din. Minsan hinahabol nila yung oras para medyo, pero hindi naman sinasabi natin tama na dumaan ho kayo dyan. Na pero, pag may hagad, dadaan sa investigasyon. Partner. Oo. Pangalawa na to Oo. Yung VIP, VP. Yan lang ang aking sa partner. Commonwealth. Oo. Di pa nila ito naimbestigan kung sino Oo. Ang hina nyo. Diba? Kung talagang wala yan, partner. Sa akin lang kung walang dadaan, panahon, nung may nagsalitang VP, kung wala talagang dadaan dyan, sabihin nyo wala. Nagkamali yung mga polis. Oo. Diba? Sabihin natin, okay, hindi si Senator Bong. Humarap na sa MMDA ang dalawang driver na gumamit di umano sa pangalan ni Senador Bong Revilla Jr. para makalusot sa EDSA busway kahapon. Tumanggi na ang MMDA na pangalanan ang dalawa pero tinikitan sila at pinagmulta ng 5,000 piso para sa unang paglabag. Totoo kayang sila yung nagpanggap at nag-name drop sa pangalan ni Senator Bong Revilla? Nasaan na yung sasakyan? Naimbestigahan ba nila kung kanino ba talaga yung sasakyan? Naimbestigahan pa nila talaga kung kanino yung plate na number 8, 17 Congress? O hihinto lang sila dito sa pagsasabing humarap na yung mga driver na nag-name drop sa pangalan ni Senator Bong Revilla? Kung ganyan, kulang ang pag-iimbestiga. Hindi masosolve ang totoong pangyayari dito. Pag-uusapan natin ito sa susunod nating video. Okay, sige. So paano? Paano, partner? Hanggang bukas magkita at magkarinigan tayo. Ako po sa Atty. Claire Castro, ipapalalang, huwag tulugan ang inyong karapatan. At ako naman po ang inyong lingkod, Kuya Rod. Kuya Rod na ngayon, partner. Kuya Rod Marcelino. Opo, mga kasama. Sa napanood niyong video, mga kabayan, ano naman po ang inyong mga opinion? Ang ating comment section ay bukas para sa inyong mga komento at reaksyon. Huwag kakalimutan
Do not let your thoughts left unspoken. As citizen of this country, your opinions matter. Huwag pong mahihiyang magbigay ng inyong mga saloobin, mga kabayan. At syempre, huwag nyo din pong kakalimutan i-share ang video ito upang inyong mga kaibigan at kapamilya ay maging aware din sa kung anong nangyayari sa ating bansa. Huwag din kakalimutang mag-iwan ng like. Hanggang sa muli!